Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Ako na po pala yung naghugas ng pinagkainan namin nila mama. Wala po kasi si kuya para gumawa nito eh. Alam nyo naman po na si kuya po talagang gumagawa sa paghuhugas ng mga plato namin. Kaya lang wala naman po siya, nasa Gonzaga pa rin po siya mga kalabs. Kaya sabi ni mama ay ako na nga lang po maghuhugas ng plato sa umaga. At tignan nyo naman po at pinapanood pa nga po ako ng pinsan ko dito oh. Parang gusto niya po ata akong tulungan ah. Pero syempre, hindi pa naman po siya marunong, kaya ako na nga lang po muna ang gagawa. At isang tao lang naman po yung pwedeng kumilos dito sa lababo namin. Hindi na po bale, baka naman po siguro kapag lumaki na siya ay matututunan niya rin po ito. Mabilis lang naman pong gawain ang paghuhugas ng mga plato. Basta mauna nga lang po yung mga baso, kutsara at mga plato na po. Yun po kasi yung turo sa akin ni mama, dapat daw po ay nauuna muna yung baso. Kasi yung baso naman daw po ay hindi masyadong madumi at isusunod na nga din po yung mga kutsara, tapos yung mga plato na po. Turo pa nga po sa akin ni mama sa pagbabanlaw ay dapat malagyan daw po ng tubig yung palanggana. Tapos 2 beses nga daw po dapat itong banlawan. Pero sabi ko nga po kay mama ay ipapatulo ko na nga lang po sa gripo dahil dito nga po ako mas sanay. Pero sa susunod ay gagawin ko rin naman po yung turo sa akin ni mama. Pero kapag nga po wala kaming tubig mga kalabs ay ganun nga po yung ginagawa ni mama sa pagbabanlaw ng mga hugasin namin. At ayan, sa wakas ay natapos ko na nga din po itong mga binanlawan ko. Konti lang naman po kasi itong ginamit namin ni mama kaninang umaga. Medyo marami nga lang pong baso dahil dito nga po umiinom yung mga pinsan ko. Kaya nadadagdagan nga po yung hugasin ko. Pero okay lang po dahil ganun naman po talaga. Hindi naman po kasi pwedeng hindi ko po ito hugasan. At hindi naman din po kasi pwedeng hindi ko po sila papainumin, di po ba mga kalobs? At ayan, nailagay ko na nga din po lahat yung mga plato sa lagayan. At syempre, pagkatapos maghugas ng plato ay isusunod ko naman po itong lababo. Hindi naman po kasi pwedeng iwan ko ito ng madumi at sabon-sabon pa. Ayaw po kasi ni mama ng ganun mga kalobs. Gusto niya nga po ay marinis ang lababo pagkatapos gamitin. At pagkatapos maghugas ng mga plato. At nalabhan na rin po pala ni mama eto pong mga kurtina ng lababo namin. Hindi niya nga daw po muna ito ilalagay dahil ipapaayos niya pa nga daw po kay papa yung pagkabitan. Umalis naman po kasi si papa nung isang araw, kaya tsaka na lang po siguro kapag nag-day off na si papa. At sinunod ko na nga din pong pinunasan ito pong lutuan namin. Turo nga po sa amin ni mama, dapat pati ito ay napupunasan. At dahil dalawa lang naman po kami ni mama nakakain, ay hotdog na nga lang po itong ulam na pinrito ko. At naghiwa-hiwa na nga din po siya ng kamatis. Pero dumating nga po yung pinsan ko at gusto niya nga daw pong kumain. Kaya pinagluto na nga din po siya ni mama ng hotdog niya. Tsaka na nga lang po magluluto si mama ng ulam namin pag uwi ni papa. At kaninang hapon po pala mga kalobs ay nagchat na nga po si papa kay mama na malapit na nga daw po siyang makarating dito. Kaya lumabas na nga din po kami mga kalobs para po salubungin siya. At sumama pa nga po itong 2 pinsan ko oh. At inabot nga po sa akin ni papa ito pong halaman ni mama. Nagbabayad na nga din po kasi siya mga kalobs. At kinukuha pa po kasi ng driver yung dala ni papa. Bagoong at suka nga po ito na pinabili ni mama sa kanya. Nako, at masarap po kasi itong bagoong at suka na galing sa Gonzaga. At eto po kasi yung hindi pwedeng mawala kapag po pumupunta kami ng Gonzaga. Hindi nga po pala kasama ni Papa si Kuya mga kalobs. Iniwan po talaga ni Papa doon si Kuya para daw po may kasama si Mamang.
At pag-uwi nga po namin ay nagpatimpla nga po kaagad si Papa ng kape niya. Nagutom nga daw po kasi siya mga kalobs. Pero dahil hindi pa po kasi kami nakakapagluto ni Mama ay magkakape na nga lang daw po muna siya. At meron pa naman pong tirang tinapay sila nanay kaya hiningi na nga lang po yun ni Mama. Para naman daw po may laman yung tiyan ni Papa. Mag-aalas 6 na nga din po mga kalobs nung nakauwi si Papa. Tapos si Mama ay inayos niya na nga din po yung mga halaman na inuwi ni Papa. Eto nga po yung mga halaman na nabubuhay po sa tubig lang. Nagpakuha po talaga si Mama ng ganito para daw po may halaman naman daw po kami dito sa loob. Yung halaman po kasi namin sa kusina ay unti-unti na nga din pong nababawasan ng dahon. Kaya saktong pumunta naman po si Papa sa Gonzaga at nagpakuha na nga din po si Mama para daw po may dagdag lang. Mas maganda pa rin daw po kasing loob ng bahay kapag daw po may fresh na halaman sa loob. At dahil isang extra vase nga lang daw po yung meron si Mama ay pinagsama-sama niya na nga lang daw po dito lahat. Pero eto nga pong dalawang dahon na sobrang cute ay nilagay nga lang po ito ni Mama sa isang lagayan. At dahil gusto nga daw po magsabaw ni Mama ay bumili nga po sila ni Papa ng karneng baboy. Eto nga at ginisa-gisa na po ni Mama yung karne. Hindi naman daw po ito sinigang mga kalobs pero lalagyan pa rin daw po ito ni Mama ng kahit konting pang-asim lang. Gusto rin daw po kasi ni Mama ng may gulay Parang nanghihina daw po kasi si Mama kapag hindi daw po siya nakakakain ng gulay. Simula po kasi nung umalis sila Papa ay hindi na nga po siya nakakapagluto ng mga gulay. Kaya eto nga at bumabawi nga po si Mama. Yun lang po mga kalobs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.